ang ugali mo. Isa kang taong napakadeterminado. Kapag nagpakasal ka na talaga sa isang tao, kahit sino pa yan, gagawin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Ito ang isang napakahalagang katangian mo. Malakas ang sense of responsibility. Mabait pero matigas ang ulo. Mula pagkabata, kasama ka ni Lindsay. At ngayon lang niya na-realize na parang ang kuyak si Yaolin niya ay talagang malaki na. Kaya direktang nalungkot si Lindsay. Talaga bang kailangan kong sumunod sa babaeng ito? Nakakainis. Habang nagrereklamo sa isip si Lindsay, sakto namang dumating kadala ang 3 tanghalian. Ansiyan, pangalan, kain na tayo ng tanghalian. Nakita ni Baiuyo ang itsura ni Lindsay. Nakangiting tiningnan kanya. Asawa, gusto mo bang uminom ng sabaw? Kukuha ako para sa iyo. Hindi mo naintindihan ang ibig sabihin noon. Salamat, Yuyu. Muling nagpout si Lindsay. Naiinis pero walang masabi. Hindi naman inutusan ni Baiuyo na ikuha mo siya ng sabaw. Tama ang sinabi niya, susundin mo siya. Pero habang nag-uusap kayo, walang duda na si Baiuyo ang dominante. Ibig sabihin, ikaw ang passive. Pagkaalis ni Baiuyo, malungkot na sinabi ni Lindsay, Kuya. Kailan ba talaga kayo nagpakasal? Mga 1 o 2 linggo na. Tiningnan mo ang anino ni Baiuyo sa gitna ng maraming tao. Parang hindi ka mapakali. Nang makita ni Lindsay ang iyong itsura na parang naghahanap, bigla niyang naramdaman na parang kumain siya ng isang buong lemon. Pero kuya, hindi ko siya kikilalanin bilang hipag ko. Nagtataka kang nagtanong, mabait naman si Uyo. Bakit hindi mo siya kinikilala? Nakamaywang si Lindsay sa galit. Ang tanga-tanga mo talagang kuya. Wala ka bang utak? Minsan, sobrang manhid mo talaga. Marami kang hindi alam na impormasyon. Halimbawa, si Lindsay o si Little Strawberries ang meow. Isa kang taong passive at medyo insecure. At hindi mo namamalayan sa prosesong ito. Dahil sa pagiging prangka at mabilis kumilos ni Baiuyo. Ganap na niyang naagaw ang pagkakataon. Malungkot na yumuko si Lindsay at kumain ng tanghalian. Kahit na ang pagkain na ito ay ikaw ang nagbigay, kuyak si Yaolin. Ang dating masarap na tanghalian ay hindi na tulad ng dati. Puro asim na. Kuyak si Yaolin, kung gusto mong maging asawa mo siya, dapat marunong siyang mag-alaga sa iyo, di ba? Magluto, maglaba, gawaing bahay at iba pa. Sobrang busy ka sa trabaho. Kaya ba ni Baiuyo na bawasan ang stress mo? Paano mo siya basta-basta bibitawan? Kaya nagsimulang gumana ang maliit na demonyo sa isip ni Lindsay. Si Baiuyo, isang campus belle at young miss. Halatang hindi sanay sa gawaing bahay. Kahit kasal na, ano naman? Pagkatapos ng kasal, maraming alitan sa buhay dahil sa mga maliliit na bagay. Kapag lumala na ang alitan nyo, ang galing talagang magluto ni Uyo. Maayos din ang paglilinis niya sa bahay. Matyaga mong ipinagtanggol si Baiuyo. Walang masabi si Lindsay. Anong gayuma ba ang ipinainom ng babaeng ito? Sa kuyak si Yaolin ko. Bakit ang bilis niyang kumampi sa kanya? Masakit ang loob ni Xinxin pero hindi niya sinasabi. At sa sandaling ito, si Baiuyo ay sakto namang bumalik dala ang sabaw. Nakangiti niyang inilagay ito sa harap mo. Asawa, inom ka ng sabaw. Tiningnan mo si Baiuyo. Parang sobrang sweet yata ng babaeng ito ngayon. Dahil ba sa halik kagabi, hindi pa rin sapat? Isa kang disenteng tao. Hindi ka dapat laging nag-iisip ng kung ano-anong kalokohan. Sobrang ng 2 ito. Hayagan silang naglalambingan sa harap ko, hindi man lang nagpipigil. Naramdaman ni Lindsay na parang hindi na siya okay. Para siyang idiniin sa sahig. At pilit na pinakain ng isang dakot na dog food. Medyo nabigla ka sa sobrang swerte at kinuha ang sabaw. Inilagay mo ang mangkok sa mesa. Si Baiuyo ay detalyado pa at kinuha rin ang isang mangkok si Lindsay. Punong-puno talaga ng main wife aura. Nang aasar ba ang babaeng ito? Malinaw na nakita ni Lindsay sa mga mata ni Baiuyo ang ilang senyales. Pero sa ngayon, halata namang nasa panig ni Baiuyo ang lahat ng pagkakataon. Hindi siya kalaban.
Ang pinakamagandang paraan ay manahimik muna. Magkakaroon din ng pagkakataon sa susunod. Nang makitang hindi na nakikipagtalo sa kanya si Lindsay, pansamantala ring itinago ni Baiuyu ang kanyang humane wife card. Nakangiti lang siyang kumakain sa tabi mo. Paminsan-minsan ay sinusubuan ka ng karne at iba pa. Ang kanilang malapit na itsura ay nagparamdam kay Lindsay na nasa tabi nila, na sobrang bagal ang takbo ng oras. Mas maraming klase ang mga freshman kaysa sa mga sophomore. Pagkatapos kumain ng tanghalian si Lindsay na wala na siya. Gusto mo sanang magpaliwanag. Pero sa huli, naisip mong hindi na kailangan. Tutal, ang relasyon nyo ay childhood sweetheart lang naman. Si Baiuyu naman ay nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Lindsay, na may iniisip. Mukhang may ilang bagay na nagsisimula ng magbago na parang pakpak ng paru-paro. Hindi na ito sumusunod sa inaasahan ko. Malapit na sigurong dumating ang oras na iyon. Mas maaga kang natapos sa klase kaysa kay Baiuyu ngayon. Kaya sa hapon, diretso ka na sa bookstore. Wala si Zhang Miao. Ang ibang mga staff ay bumati rin sa iyo. Sabi ni store manager Mei mula kahapon. Ikaw na ang masusunod sa lahat ng bagay sa bookstore. Marami talagang nagsitsismisan sa likuran. Ang swerte naman ng isang ito. Siyempre, sa harap, maayos pa rin ang pakikitungo ng lahat. Pagdating mo sa bookstore, sinimulan mo munang i-check ang inventaryo. Ang pangunahing kita ng bookstore ay seminar niya mula sa iba't ibang inumin. Ito seminar niya ay dahil din sa iyong standardized management system. Pero hindi ito napapansin ng mga staff at temporary employees. Pagkatapos ng hapunan, dagsa ang customers. May klase si Baiuyu sa hapon at hindi na umuwi para magluto. Kumain siya sa kantin ng eskwelahan. Ikaw naman ay nagtiyaga na lang sa bookstore. Sa wakas, dumating na si Zhang Miao kahit medyo huli na. Pero sa tuwing makikita ka niya, parang umiiwas pa rin ang tingin niya. Wala kang magawa kundi magkunwaring hindi mo nakikita. Hindi mo naman pwedeng palalain pa ang hindi pagkakaunawaan ni Zhang Miao. Bilang si paborito ng bookstore na si Little Strawberry. Sikat na sikat si Zhang Miao. Ang kanyang malambot at cute na itsura ay isang bagay. Pero mayroon din siyang natural na tulala na aura. Mahirap mong sabihing hindi siya gising. Pero madalas, kapag nakikita mo siya, parang laging inaantok ang babaeng ito. Ngayong araw, nakasuot ng salamin si Zhang Miao. Ang salbaheng salamin. Dagdag pa ang kanyang espesyal na bersyon ng uniforme na parang katulong. Sobrang kapansin-pansin. Lalo na ngayon. Si Zhang Miao ay nakasuot pa ng puting medyas na todo-todo. Halos umaapaw na ang kanyang maladalagang aura. Hindi nakakagulat. May sumusunod sa labas na grupo ng mga otaku. Nagkukunwaring gustong bumili ng libro. Sumakit ang ulo mo. Pero natutuwa ka naman na tumataas ang benta ng bookstore. Mabilis na lumipas ang oras at 9:00 na. Halos oras na rin para magsara sa gabi. Kaunti na lang ang customer sa tindahan. Pero si Zhang Miao, bihira, ay nanatili hanggang sa huli. Nakatayo ka sa likod ng counter, nag-imbentaryo at nagkukwenta. Mula 7:00 ng hapon hanggang 9:00, ang benta ng libro ay halos katumbas na ng benta sa ordinaryong 4 na araw. Nakakatakot talaga ang epekto ng magandang babae. Si Zhang Miao naman ay walang kamalay-malay dito. Naghahatid ng tsaa, nag-aayos ng mga libro sa estante. Maayos niyang ginagawa ang lahat. May magandang dulot din ang pagiging kinatural na tulala. Kapag sinabihan si Zhang Miao na gawin ito o iyon, laging naguguluhan ang mga tao. Pero natutuwa ang marami. Pagkatapos ay naglunsad ka ng ilang membership card annual fee packages. Talagang itim ang budhi ng kapitalistang ito. Hindi pinapalampas ang kahit katiting na pagkakataon. Dahil naging store manager ka na. Ayon kay Boss May, may commission ka rin. Kahit hindi gaanong kalaki. Siyempre, iyon ang sabi ni Boss May. Para sa iyo, malaking halaga na ito. Halos katumbas ng isang buwang renta. Halos 10:00 na nang matapos mong i-check ang mga raw materials at inventaryo ng libro. Natapos na rin ni Zhang Miao ang paglilinis ng huling mesa.
Nakangiti kang naglagay ng isang pirasong strawberry pudding. Sa harap ni Zhang Miao. Para kang isang disenteng lobo. Nakangiting sinabi, strawberry. Napagod ka ngayon. Ito ang reward mo. Hindi nakakagulat. Hindi talaga namamalayan ni strawberry kung ano ang ibig sabihin ng pagod. Nakatingin siya sa iyo na puno ng tanong. Talagang natural na tulala ang babaeng ito, no? Hindi niya talaga namamalayan na ang pagtaas ng benta ngayong gabi ay dahil sa kanya. Kaya walang pag-aalinlangan mong ipinapakita ang iyong itsura na parang tusong negosyante. Strawberry, ano sa tingin mo ang trato ko sa iyo? Namula ang mukha ni Zhang Miao. Parang may naintindihan siya. Mahiyain siyang tumingin sa iyo. Tama nga, hindi nagkamali ang pag-aayos ko ngayon. Sa wakas, napansin na ni Senior Lin ang ganda ko. Pero hindi niya inaasahan na sasabihin mong, paano kung dagdagan ko ang shifts mo? Pagkasabi noon, biglang hindi alam ni Zhang Miao ang gagawin. Kawawang little strawberry. Para siyang nakakita sa iyo na may dalang timba ng tubig. At direktang ibinuhos ito sa kanyang ulo. Ang kanyang hiya at pagmamahal ay parang naging singaw sa isang iglap. Tingin ko sa iyo ay pinakamabuting senior. Pero ang iniisip mo lang pala ay kung paano ako pagsasamantalahan. Hindi ako papayag sa ganyang kahilingan. Ikaw na lalaking manhid, binabaliwala mo ang damdamin ng isang babae. Tingin ko sa iyo ay pinakamamahal kong tao. Pero ang iniisip mo lang pala ay kung paano ako pag-overtime in. Hindi ako papayag. Talagang hindi. Pero sa susunod na segundo, matapat niyang sinabi, Senior Lin, kung mag-o-overtime ka, pwede rin akong mag-overtime. Mahinang sinabi ni Zhang Miao. Wala na siyang lakas para punahin ka pa. Kaya mahina siyang nagligpit ng mga gamit at akmang aalis na. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakatayo sa pintuan ng tindahan. Talagang ito na ang pinakamalaking problema sa buhay ko. Ngayong araw, nakasuot siya ng puting medyas. At itong napakadelikadong babae naman ay nakaitim na medyas. Nakita rin ni Bai Uyu si Zhang Miao. Pero bahagya lang siyang umiti. Bahagyang tumango. Hi, little strawberry. Kahit gaano pa ka, natural na tulala si Zhang Miao. Nakikita niya ang tingin ni Bai Uyu. Iyon ay isang napakakakaibang tingin. Hindi pa niya alam na kasal na kayong dalawa. Kaya tumango lang siya. Hi, Senior Bai. Nang makita ang babaeng ito, kailangan pa niyang magalang na bumati. Bigla siyang nainis. Pero si Bai Uyu ay ngumiti ng maihalong pang-aasar. At nagsabi ng isang bagay na hindi maintindihan ni Zhang Miao. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis tayong magkikita. Naguguluhan si Zhang Miao. Nagtatakang tumingin sa kanya. Nakangiting tinakpan ni Bai Uyu ang kanyang bibig. Wala lang. Pagod ka na sa overtime. Nainis si Zhang Miao sa sarili. Alam niyang natural na tulala ako. Pero yung mga taong nagpapahula pa sa akin ay mga sensor. Pagkaalis ni Zhang Miao, lumabas ka na rin ng pinto. Sakto. Mong nakita si Bai Uyu na sobrang sexy ang ayos ngayon. At natigilan ka rin. Parang noong tanghalian. Hindi naman ganito ang suot ni Bai Uyu, di ba? Nasiyahan si Bai Uyu. Sa iyong ekspresyon na namangha sa kanya. Lumapit siya at natural na hinawakan ang iyong braso. Asawa, uwi na tayo. Pagkarinig mo, namula ang mukha mo. Talagang namangha ka kay Bai Uyu. Sa ordinaryong araw, ang dating ni Bai Uyu ay parang isang mabait na asawa. Biglang naging ganito ka-sexy. Ang itim na medyas at mahahabang binti ay talagang nakakaakit. Si Bai Uyu ay talagang isang versatile enchantress. Kahit anong style ay kaya niyang dalhin, bihira lang ang mga babaeng naglalakas loob na mag-ayos ng ganito. Dahil madaling magmukhang hindi bagay o katawa-tawa. Kailan ka nagpalit ng damit ngayon? Pauwi na. Hindi mo pa rin naiwasang itanong ito. Pagkatapos ng klase sa hapon, umuwi ako para magpalit. Gumawa pa ako ng midnight snack para sa iyo sa bahay. Maganda ba ang suot ko? Si Bai Uyu ay parang isang cute na duwende. Umiikot sa paligid mo. Parang naging madaldal siya.
Maganda. Ang ibig kong sabihin, bakit bigla kang naisipang magpalit ng damit? Maganda ka rin naman kaninang umaga. Hinawakan ni Baiuyo ang iyong braso. At cute na umiti sa iyo. Gusto ko kapag nakikita ako ng mga kaibigan ni asawa. Kikilalanin nila akong asawa ni asawa. Kung hindi maganda ang ayos ko, iisipin nilang hindi ako bagay sa iyo. Profesional ka ba sa pang-aakit? Paano ko kakayanin to? Ang perpektong asawa. Hindi ba dapat sa nobela? O anime lang lumalabas? Noong nakaraang buhay ko ba, nailigtas ko ang Milky Way? O ang buong 3 dimensyon? Pagkatapos ay napaisip ka ng malalim. Ako ba ang may problema o si Baiuyu? Nakangiting walang imik si Baiuyu. Hindi maipaliwanag ang kasiyahan. Alam mo lang kung paano ako papahiyain. Ngayon, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng mahiya. Nang lumapit siya sa iyo, talagang naririnig niya ang tibok ng puso mo. Noong sinabi niya ang mga salitang iyon kanina, ang bilis ng tibok ng puso mo. Alam din ni Baiuyu na laging sinasabi sa iyo ng iyong rason. Na dumistansya sa kanya. Ang kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, ay resulta ng pagtatalo ng iyong rason at damdamin. At ang ginagawa niya ay patuloy na palakasin ang iyong damdamin. Hanggang sa tuluyan ka nang mahulog sa kanya. Ang iisipin lang ng iba ay hindi ako bagay sa iyo. Mapait kang humiti pero hindi naman nawala ng pag-asa. Pero sa totoo lang, hindi na kailangang tingnan, alam mo na. Ngayon sa school forum, 70% ng mga tao ay hindi mag-iisip na bagay ka kay Baiuyu. Nagbilang si Baiuyu sa kanyang mga daliri. Sina Mingxing at Zhang Miao, sa tingin nila hindi ako bagay sa iyo. Anak ng, dito pala naghihintay sa akin ang gulo. Naramdaman mong kinilabutan ka. Hindi mo alam kung paano magpapaliwanag. Pero biglang itinuro ni Baiuyu ang isang gilid. Tingnan mo. Lumingon ka. Pero naramdaman mo lang na. Hinalikan ni Baiuyu ang iyong pisngi. Namumula ang mukha mong lumingon. At naramdaman mo pangang parang nag-iinit. Ang lugar na hinalikan ni Baiuyu. Mahina kang nagsabi kung labi sa labi. Baka mas maganda. Baiuyu, nagsisimula ka na naman. Ang galing-galing mo talagang mang-akit. Marunong na rin ako. Tutal, matalino ka naman. Ang mga kasanayang tulad ng pag-intindi at pag-apply ay napakadali lang para sa iyo. Akala mo mahihiya si Baiuyu. Tutal, kahit malakas ang kanyang dating, isa pa rin siyang magandang babae na madaling mamula. Pero hindi mo inaasahan na. Pagkatapos mong gumanti sa pang-aakit, tiningnan ka ni Baiuyu ng isang napakadelikadong tingin. Talagang lumabas na ang nakakatakot na main wife aura na ito. Kaya agad kang natakot. Talagang si Baiuyu ang boss. Malamig na umismid si Baiuyu. Kahit malambing at cute pa rin ang kanyang boses. Pero hindi maganda ang tono. Alam mo lang ang mabulaklak na salita. Gusto mong samantalahin ako. Hindi kita kaya, laging talo ako sa iyo. Nang makita ni Baiuyu ang itsura mo, hindi niya maiwasang mapangiti. Talagang ganito pa rin ang isang ito. Mas mabilis pang umamin ng pagkakamali kaysa sa iba. Pero hindi lang naglalakas loob. Hindi ko inaasahan na ganito na pala siya noon pa. Nang makitang umiti si Baiuyu, nakahinga ka ng maluwag. Malambing na hinawakan ni Baiuyu ang iyong braso. Cute at inosente. Mula ngayon, bawal kang magsabi ng matatamis na salita sa ibang babae. Sa akin lang pwede. Tumango ka. Mukhang masunurin. Kinabukasan, maaga kang gumising. Sa pag-iisip na dapat lahat ay gumagawa para maging patas. Ginawan mo ng almusal si Baiuyu at pumunta na sa eskwelahan. Biyernes, kalahating araw lang ang professional subject. Medyo relax ka. Tungkol sa customer flow sa bookstore. Nag-target ka rin ng mga pagbabago sa management system ng bookstore. Kumpara sa basic computer. Puro code na hindi maintindihan ng iba ang nasa tabi mo. Dahil walang klase si Baiuyu sa umaga. Kaya hindi siya kumain sa kantin sa tanghali. Ikaw naman ay kasama si Liu Wei na pumunta sa kantin. Tulad ng dati, napakaraming tao.
Nakaupo kang parang amo. Hinihintay si Liu Wei na ikuha ka ng pagkain. Napabuntong hininga ka. Mabait naman si Liu Wei sa lahat ng bagay. Pero sobrang bastos lang talaga ng isip niya. Dahil takot na mawalan. Kaya diretsong tinanggihan niya ang lahat. Nagsimulang gumamit ng paraan na parang bakla para iwasan ang ilang bagay. Wala na talagang iba. Sa totoo lang, sa iyong paningin, si Jiang Zhu ay talagang isang taong bagay na makasama. Mayroon siyang pagiging prangka na wala sa ordinaryong babae. Habang nag-iisip ka ng malalim, isang babaeng nakauniporme ng estudyante ang lumapit sa iyo. Senior Lin Ni. Lumingon ka, si Zhang Miao pala. Dahil magaling kang makaalala. Halos naaalala mo ang schedule ng klase ng lahat ng tao sa paligid mo. Kaya nagtataka kang nagtanong, Little Strawberry. Hindi ba't wala kang klase ngayong umaga? Ang mga estudyanteng walang klase sa umaga ay karaniwang naghahanap ng paraan para kumain sa labas. Ito ay masasabing isang katangian ng King Mu. Walang klase sa umaga, may biglaang meeting ang club. Umiling si Zhang Miao. Bakit hindi ko nakikita si Senior Baixi ngayon? Nasa bahay siya ngayon. Nag-away ba kayo? Natahimik ka sandali at umiling. Lumingon ka at nakita ang bastos na itsura ni Liu Wei. At kinuhanan pa niya ng litrato. Ang eksena ninyong nag-uusap ni Zhang Miao. Nakaupo ka. Nakatayo si Zhang Miao sa likuran mo. Mukhang may kung anong hindi maipaliwanag na pagiging malapit. Noon, nakatayong mayabang si Liu Wei sa tabi. Kung ipapakita ko ang litratong ito kay Bai Uyu, ano kaya ang mangyayari? Ito na ang ibig sabihin ng gustong magsakitan. Walang kang naramdaman sa loob mo. At gusto mo pang ang matawa. Sa talino ni Bai Uyu, ang ganitong litrato na walang kalaman-laman. Maniniwala lang siya kung may sira sa ulo. Akala mo ba, malaki ang dibdib pero walang utak ang Campus Bell? Tinapik mo ang balikat ni Liu Wei. Pagkasabi mo noon, umiti ka. Zeze, talagang walang aksidente sa mundo. Dumating na ang biktima. Nang makita ni Liu Wei ang ekspresyon mo, naramdaman niyang may mali. Ang ganitong ngiti na hindi mo maintindihan ay senyales na gusto kang paglaruan ng isang ito. Pag-angat ng tingin ni Liu Wei, nakita niya ang isang babaeng may blonding buhok. Seryosong nakatingin sa kanya. Siya o Liu Wei, nitong mga nakaraang araw, iniiwasan mo ba ako? Anak ng dumating para maningil. Ang dumating ay si Jiang Zhu. Sabi-sabi, childhood sweetheart daw sila ni Liu Wei. Mula elementarya pa lang, magkakilala na sila. Magkaibigan ang mga magulang nila na magkapitbahay. Masasabing sobrang lapit ng relasyon nila. Umiling si Liu Wei na parang winalis ng hangin. Ang ngiti niya ay sobrang sipsip. Malambing siyang tumayo. At pumunta sa likuran ni Jiang Zhu. Wala ah. Medyo busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Halika, upo ka. Bigla kang sumingit. Medyo busy nga siya nitong mga nakaraang araw. Busy sa paglalaro. Naging itim ang mukha ni Liu Wei. Talagang ginugulo mo ako. Nagmamadali siyang nagsabi, laro lang ng laro. Jiang Zhu, alam mo namang. Tapat akong tao. Tapat na tao. Malamig na umismid si Jiang Zhu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sikat na sikat ka raw sa school forum nitong mga nakaraang araw, ah. Kilala ka rin niya. Sa isang banda, ikaw ang espiya ni Jiang Zhu na nakabantay kay Liu Wei. Okay lang naman. Alam mong ang tinutukoy ni Jiang Zhu ay tungkol kay Bai Uyu. Campus Bell kasi, natural lang na may followers. Bawat kilos niya, may nakabantay, hindi nakakagulat. Ngumiti si Jiang Zhu. Normal lang na ma-pressure. Marami kasing nakatingin sa Campus Bell. Diba, Xiao Liu Wei? Agad na tumayo ng tuwid si Liu Wei. Seryosong seryoso. Buhay man ako, kay Jiang Dalao, Boss Jiang, ako. Patay man ako, kay Jiang Dalao pa rin ako. Kapag naluto na, para na kaming pamilya ni Jiang Dalao. Beef tenderloin set meal. Hindi ako titingin sa ibang babae maliban kay Jiang Dalao. So, pwede kang tumingin sa kapwa lalaki, tama? Gusto nang magmura ni Liu Wei. Kahit alam ni Jiang Zhu
na lagi niyang sinasabing bakla siya. Pero ang sabihin ito ng harapan ay sobrang na. Halos hindi na niya napigilan. Tinitigan ni Jiang Zhu si Liu Wei at nagtanong, Xiao Liu Wei. Ano nang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Wala naman, nag-aaral lang, nagre-review. Saka, may ilang bagay akong nire-research. Anong nai-research mo? Sumingit ka. Tungkol sa 7 lalaki at isang magandang prinsesa. Sumigaw si Liu Wei, hintayin mo lang ako. Mabait na tiningnan ni Jiang Zhu si Liu Wei. Ano na naman yan? Ang kwento ng 7 duwende at si Snow White. Sabi ni Liu Wei, gusto niyang i-adapt ang kwento sa isang stage play. Halos hindi na makahinga si Liu Wei. Kung magpapatuloy ka sa ganito, pakiramdam niya ay mamamatay siya sa atake sa puso. Kukuha ako ng pagkain para sa iyo, Boss Jiang. Naramdaman ni Liu Wei na hindi na siya dapat magtagal doon. Baka direkta siyang mabuking. Tumango si Jiang Zhu nang walang pag-aalinlangan. At si Zhang Miao naman sa tabi ay may bakas ng inggit sa kanyang mga mata. Ang galing naman ni Senior Jiang Zhu. Kaya niyang paamuin si Senior Liu Wei. Nagdala ng pagkain si Liu Wei. At sakto namang umorder din ng tanghalian si Zhang Miao. 4 silang umupo at sabay-sabay kumain ng tanghalian. Sobrang tahimik ni Zhang Miao. Karamihan, pinapanood lang niya kayong nag-aasaran ni Liu Wei. Tiningnan ni Jiang Zhu si Zhang Miao. Na may iniisip. Talagang wala kang kaalam-alam sa sarili mo. Sa sandaling ito, ang pinakamagandang paraan ay iwasan hanggat maaari ang pakikipag-ugnayan kay Zhang Miao. Pero, sobrang minaliit ni Jiang Zhu ang iyong kawalang hiyaan. Kaya mong pagsamantalahan si Zhang Miao. Wala kang pakialam kung iiwasan mo siya o hindi. Ang pagpapa-overtime kay Zhang Miao ang totoong mahalaga. Biyernes ng hapon, wala masyadong klase. Karaniwan, nasa bookstore ka. Pero pagkatapos kumain ng tanghalian, bigla mong naramdaman na parang hindi maganda ang pakiramdam ng ulo mo. Kaya nagpaalam ka kay Zhang Miao at bumalik sa dormitoryo. Natira ang panahon. Naramdaman mong parang na-heat stroke ka. Pagbalik mo sa dormitoryo, umakyat ka sa kama at natulog. Balak mo sanang matulog lang sandali at pupunta na sa bookstore. Pero hindi mo inaasahan na. Diretso kang natulog hanggang 6:00 ng hapon. Ang tawag ni Bai Uyo ang gumising sa iyo. Paggising mo, sobrang sakit ng ulo mo. Pakiramdam mo ay maraming bagong bagay sa iyong isipan. Sa loob ng 6 na oras mong pagtulog, parang nagkaroon ka ng isang napakahabang panaginip. Napanaginipan mo pa ang isang asul na planeta. Nang gisingin ka ni Bai Uyo, naramdaman mong pinagpawisan ka ng husto. Maraming nangyari sa panaginip. Pakiramdam mo ay marami kang napanaginipang tao. At marami pang ibang bagay. Sa madaling salita, isa itong napakakomplikadong panaginip. Sobrang komplikado na kahit paggising mo, medyo masakit pa rin ang ulo mo. Anong nangyari sa iyo, asawa? Narinig mo ang boses ni Bai Uyo mula sa telepono. Medyo nag-aalala. Wala naman, baka na-heat stroke lang ako. Nakatulog na ako. Medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Kahit paminsan-minsan ay may naririnig ka pang ugong sa tainga mo. Tumayo ka pa rin. Naglakad-lakad ka sa eskwelahan ng mga 10 minuto. Saka lang nawala ang hindi magandang pakiramdam sa ulo mo. Pagbalik mo sa inuupahang apartment, nag-aalalang lumapit si Bai Uyo. Asawa, okay ka lang ba? Medyo maputla ang mukha mo. Pero okay naman ang iyong isip. Medyo pagod ka lang. Wala naman, siguro sobrang init lang nitong mga nakaraang araw. Medyo na heat stroke ako. Siguro malapit na rin ang summer vacation. Naghinalang tiningnan ka ni Bai Uyo. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero dahil ayaw mong sabihin, hindi rin pipilitin ni Bai Uyo. Naghanda lang siya ng pagkain para sa hapunan. Habang tinitingnan mo ang masasarap na pagkain sa hapagkainan, pakiramdam mo ay parang naranasan mo na ang lahat ng ito. Si Bai Uyo. Parang matagal mo ng asawa. Ang ganitong pakiramdam na parang pamilyar ay nagpaparamdam sa iyo ng hindi pagiging komportable. Tahimik kang kumain ng hapunan sa iyong isipan.
Patuloy pa ring umiikot ang kwento tungkol sa asul na planetang iyon. Ang mga magagandang kanta, ang mga kwento sa nobela. Pati na ang ilang misteryosong code. Nakaupo ka sa iyong kama, kalmado ang iyong mukha. Pero sa sandaling ito, hindi talaga kalmado ang iyong puso. Ano ba talaga ang mga bagay na ito? Bilang asawa mo, si Bayuyu. Siyempre, agad niyang napansin ang iyong pagkabalisa. Pero hindi kanya ginulo. Tahimik lang siyang